usa ka mabungahon ug maayong buntag kanatong tanan na mga nagalantaw karong mga orasa. Simultaneous kita makitaan sa Facebook o YouTube sa Kadakpan Digital. Welcome na usab sa usa na pud ka edisyon sa atuang kapihan sa Kadangpan, the Kadangpan Digital Media Forum. Niining edisyon na nata karon sa opisina sa Tourist Police Unit sa Davao City Police Office dinhi sa JP Laurel, bahada ning syudad sa Davao. Dapat man na sa sikat kayong mall nga karaan ang NCCC Victoria Plaza. O ato nang tagaan pagtagaan ning atong bisita karon mao ni ang in charge karon sa Tourist Police Unit niining mga panahon Nini si Police Major Ricky Obensa. Sir, maayong buntag. Mayong buntag sa mga Sir Carlo and Sir Thomas, no? O sa ato ang dakbayan sa Davao, labi na ato ang amahan sa dakbayan sa Davao, ato ang former President Rodrigo Roa Duterte and ato ang Vice Mayor Sebastian Duterte. O amo apong mga head sa among kapulisan, no? Bago among City Director karon, no? No other than Police Colonel Mariano Rodriguez. At the same time, siya ato ang directorial staff ng Regional 11, no? And also our Regional Director, Police Brigadier General Joseph Argelies, no? Bago din natin na Regional Director. Yung mga leader natin ngayon, Sir Thomas, no? Bago. So, sa dakbayan sa Davao, madayaw na buntag. Yes, okay, mayong buntag. So, para po sa kasayuran sa mga wala nakabaloy, labi na mga Dabawenyo o mga dili taga Davao nga nibisita din sa taktong dakbayan, unsa kini nga role o mandato sa Tourist Police Unit sa Davao City Police Office ug unsay katuyuan nga syempre katong mapalakdan ang paghatag og seguridad nato sa public places labi na sa mga malls ug mga hotels. Yung Davao City Police Office nato, no, i-mandate yung tourist police nato na to ensure yung mga both yung local and tourist, international tourist nato, ensure yung safety nila dito sa Davao. And meron tayong 15 areas na sinisecure sa Davao City. 7 na yung accredited na tourist destination, itong vital installation and mga mall, including the mall. So we mandated then also yung i-enforce namin yung smoking ordinance ng ating LGU, no? So kasi yung LGU natin is nagka-contain ng smoke-free yung tourism natin. Okay. So na naman this is the main headquarters for the Tourist Police Office and dool kayo diha sa Victoria Plaza, no? So naay matag event labi na regardless kung katong major activities like karon ng Davao, then Kadayawan, or bisan unsa pa man nga aktibidades nga in relation sa tourism sa atong dakbayan, naka-deploy naman dayon ang atuang kapulisan under the Tourist Police Unit. Yes po, not only tourism yung nato, no? Ato ang kapulisan po isa patrollers, no? Hindi lang sila naka-standby sa isang place, kundi nag-patrol din sila. Meron kami tinatawag na patrol guide kung saan yun, kung asa itong mga kapulisan na mag-deploy, no? So we are mandated by our Chief PNP na mag-response kagad in 3 minutes to 5 minutes response, no? Kaya sabi ng ating Chief PNP na ayaw na pangita itong kapulisan sa opisina, kundi through phone, 3 minutes to 5 minutes, naana dito ato mga pulis. Kasi nag-cutting kami sa mga office namin, no? Ang mabili na lang sa opisina is 2 pulis na lang dyan, personnel. The rest deployed to field area. So and every time nga magsulod kog mall, siguro kay naman naka-standby nga mga police desk sa under the Tourist Police Unit sa kung namin problema if they get lost kanang sa ilahang direction inside the mall or so, usa na yan katong ingon nato nga assistance if ever kung Tourist police assistant desk. Yes. What is the kanang kung nay problem na
mawala sila or mangutana naman pod sa foreigner or sa lokal nga turista gikan Manila padulong og Davao ana. Yes po, no, atong mga tourist personnel, tourist police, na-train po sila na yung tawag natin top cap, no? They are trained from local government yung sa tourism. Kasi nag-coordinate me always sa ang local government agency like yung tourism local and tourism national na. No, gina-train nila yung kapulisan na to equip no kung labi na itong mga international tourist no magkatawa na lang sa mong kapulisan kaya si masunggo ba Sir Carlo. So basta pero we're trying our best talaga mabigay yung fund sa ato ang mga tourist both local or national international tourists. Okay yung fund. Okay. Ani, before nato ihatag ang pangutan na gikan kang Tomas, ani, like to ask pod na ano, within the Davao City, close monitoring man pod sa atong tourist police unit sa mga terminals sa bus, ilabi na sa atong ano, ferry sa ato ang langyaw sa atong kabaybayunan, ilabi na katong sa paliparan pod. Yes po. So unsay atong nga nakita po within the jurisdiction in case nga naay mga untoward incidents or dili ka kung naay si bako lang pala yung nga dili maayong pangitabo whenever a tourist nga makaproblema, makuyapan or dili ka naay ano isutin na lang nato nga problem nga reported incident na kidnapping or whatever goes na along the way nga while they are experiencing gastay sila sa tuwang dakbayan. Yes sir, no. Ang atong kapulisan well coordinated sa lahat ng security agency, no. Iba kasi itong Davao, naka-package din doon atong security. So sa ngayon, no, ginapatupad ng ato ang Chief PNP na lahat ng kapulisan, mayroon talaga kaming mga radio. So every time na mayroong incident or untoward incident, mag-call kami. Pero kung sabihin natin yung mga vital installation like DIA, Davao International Airport, yung DIA kasi kompleto na yan. Meron na tayong plan dyan, mga medical, mayroong, kasi mga train sila ng mga incident na mga malalaking mga incident. Dagko mga incident, train na yan sila, complete na yung report natin. Pero yung DCOT na to, same din, no? Yun din na ako. Tulo lang kasi akong among pala sa warp. Yung warp na to, wala man tayo dagkot na yung barko kay usually atong warp going to Sama lang. So, parang local lang puro sa atong mga kansa. Wala namang passenger pa. So, limited. So, ang ato lang pa yung DIA at saka DCOT Davao atong city terminal sa Ikulan, no? So, we are well coordinated if ever any incident. Pero, ang atong kapulisan, equip lahat sila ng radio. No? Kasi mayroon mang gina-aim ang Chief PNP na 3 minutes response time. Okay. Pangunta na, Tomas. Sir, ikaw lang isa sa inyong unit ang nag-handle sa kanyang mga tourist police. Ikaw ang pinaka-head? Yes po, isa lang ang gimandate ng Davao City Police Office ang ato ang Tourist Police Unit diri sa ato ang Victoria Plaza na office. Sa imo mga sakop, sir, pila sila kabuo sa nagarubing mga tawag na itong tourist police? Usually ang atong duty sa atong mga tourist police, no, kasi ang ginakuha ng Chief PNP natin 3 shifting. But ang ato ang mga kapulisan na meron specialized kasi itong tourist police kay ang atong mga tourist destination is mag-open sila 8 hours lang from 8 to 5. Merong 8 to 4, no, na depende sa tourism. So all over the kuan yung kapulisan natin is per shift lang talaga sila ilang duty nila. And luwas na nag-stick sa in one place. So, nag-patrol ginagawa sila. To maintain peace in order. So, tanan tourist destination, daging mga tourist police mo assist sa mga turista na to. Ang amo ang mag-strength dynamo Sir Tomas, no,
natay 101 na PNP, napuntay 50 nga police auxiliary. Itong police auxiliary na to, deploy natin is sa Rojas Night Market. Kasi yung Rojas Night Market includes atong tourism. But ang atong Rojas Night Market, nag-handle dyan yung ito ang sa city 911 ganun sila. Sakop Sa sakop de Sir Sumagaysay. Sumagaysay. Dito siya. Wala siya nakakuan sa tourism. But nakapokus kami dito ang atong mga kapulisan. Dito akong dagan nga deployment sa kapulisan. So dili tanan pod nga tourist destination na atong police kay limited lang man atong personnel, but yung mga accredited na tourism, so ato ang ginapokus dito ato ang mga personnel. So within Davao City lang siya. Within Wala Davao sa City. Kagawas, Panay, Santa Cruz. Wala Wala. na, Tatama na wala. sa may siguro sa may Toril. Oh, Kana yeah. sa Correct. Hiding. O diri sa kuan po dapit. Siya na So may tama. mga Marilog wala na tan, Wala na kay tayo. dili man sila mga accredited ato ang mga tourism. Pero ang tourist police na po'y naga-support mga kanang taga-DCPO, kaya siyempre naman, kasi sa mall, na yung mga tourist police, pero na po na yung mga desk Patrol. code nga, o naga-patrol nga, limawa diri, antod sa Bahada ata, na po yung mga ma-assign dito nga taga-Bahada Police Station, kaya ito one time dito ko, na yung tourist police, na simple si mga Jehovah's Witness, na yung mga tourist police din, na po dito si nakuha ata, sila yung na-assign po dito, 8 sila kabuok, so, maliban sa tourist police, na po dahil ay nag-support. Yes po, no, ang tourist police kasi is a support unit ng DCPO. If ever na yung mga very important person, VIP or BBIP, very, very important person. So, nag-augment yung tourist police na to. O, ginakuha sila kay ang atong strength sa Davao City is kulang yun ang police. Kulang. Maskin magsultitan na nakadeploy lahat ng police, pag makita mo siya sa kandako sa tuwang area, na naji area nga walay police, no? Pero natin mga strategic point kung asa to nakadeploy atong mga mobile patrol, at the same time yung kung may tourist destination dyan na atong police na to. Ang ilanan sa mga tourist police, di mo, kaya nasa kuhan din sa Bukton, di ba? Ah, Walang ilanan. di sa likod, nakabutan ako kayo tourist. Tapos yung kalo na mo, no, ito, yung kalo namin, no, tourist makita police. natin, tourist police. Tourist police din siya. Meron siyang flag, Oo. may flag siya, tapos nakalagay ito, tourist police. Kaya magka-patlaga ng iba ang flag. Iba ang dating. Pero ang mga tourist police, sir, halimbawa na yung mga snatching problema, na wala lain maka-assist, makita sa tourist police, pwede niya mo dako. Kasi tanan nga itong kapulisan naka-mandate yun siya, no, kung whatever incident din na, di yun mamili ang police, no, tourist pa ka, or SWAT ka, City Mobile Force Company, daghan mga ganat mo, mga magkuhan yun sila, kaya mandate nga, enforce ang law. So, dili yung tourist police, wala lapot anak kay panagwa lang eh. So, dala siya tanan sa Pag ganda ng mindset, siguro ba't kang palawan sa island. So, wapo ang palagi sa butang sa tourism. Pero hindi Davao City lang siya, no? So, tanan lang mga accredited na tourist spot dito lang ang kuhan. Kanang mga dinakpanay sa smoking, diyan mo kawan, pero sa uban pa, panay jaywalking, wala na. Kasi ang among deployment kasi mga tourist destination, so wala kami sa mga kalsada. So, yung smoking ordinance, kaya ang ato pong tourism, nag-mandate sila na smoke-free ang Davao. Pero dito rin sila ang tourist police, dito rin sila nagpa-patrol o nagbantay sa mga tourist destination. Kung wala sila sa kalsada, para hinahin mo karoon sa mga uban, nag-bike, tapos wala sila. So, dito Noong rin- una, meron kaming bike patrol, tourist Oh. bike patrol kasi ginatanaw na ito ang uban na like Boracay, meron sila ng bike patrol. Bike patrol. No? Pero ikuha na lang nila, makapokus na lang kami sa mga lagyo magod ato mga tourist destination na rin, like Eden, Malagos, doon sa Philippine Eagle. So wala ikuan, lagyo siya. So balisod siya, ay bike. So focusing na lang kami sa mga destination, mga vital destination. Pero wala rin mo isyuhin sa kanan parehana para maadto sa sa may ko anak wala mo Nami issue bago lang kami na issuean ng this year lang, issuean kami ng atong Vice Mayor ngayon, no, na mayor si Sebastian Duterte. Nag-isa, so thank you kayo so much.
uh, Vice Mayor, no? President Duterte for granting us one mobile. At least nakaba ka ng Bago lang. Bago pa kayo, humot pa kayo. Salamat kami ka Vice Mayor. Police Major, manguta naman pod ko in terms na with regards sa atong mga turista nga nag-aanhi sa atong syudad. Doon na may instance pod that nga na ay kadudahang tao nga kung magaling na mangutana nga usay katuyuan nila diri for whatever reason na ilangan whether if it's business travel or whatever nga nagdini sa Davao. Was there a time nga halos manawag manggod ang inyong kabaro regardless whatever unit it is na magbinantayon kay na ay kadudahang taong si Bako lang pala yung nga na magsamok-samok nga dili lang di ay nga mo na yang tuya nga ay mo na may ingon ato nga di ay nay kadudahang butang nga ilang gusto na mugubot ang atong pawiyo. Gusto ang ato ang DCPO Intel mental yung natay mga intelligence na so sila ang nakatask to monitor pero kung nag-adto diri sa mga police wala pa man may independent na nag-coordinate sa mga but we nag-coordinate with closely sa to ang Bureau of Immigration. Kapitbahay lang kasi namin. Yes. So nag-coordinate may kung say lang nag-courtesy call din may dito. Nag-report sila ma'am yung intelligence. Meron din intelligence yung Bureau of Immigration. So nag-coordinate kami. So pag ganing atong last year nag-endorse po may dito sa ilahag American citizen kasi to yung American citizen na while nagpatrol lang itong mga kapulisan yung American parang wala na siya expire lahat yung mga kanya mga documents yung Windows namin lang atong gitabangan so dirigeto siya gipay station ako kay during pandemic 2 years to pandemic tanan niya nga document na lost iyang yung iyang wife niya namatay na tapos yung business na wala nag-failure during pandemic so until now wala pa man gi-deport sa Bureau of Immigration pero pag wala daw complaint hindi man din nila i-deport so para karon ginapay-stay sa anak ko sa to ang may mga Christian people na nag-a-adapt kasi tigulang naman good na American. Pero amo gipa-coordinate siya sa iyang mga family sa US. Pero ayaw niya Parang may problem din sa family siguro. Gusto daw niya dito sa Davao. Kaya ang hospitality na dito sa Davao, ganahan siya. Pero Life is here daw. yes, pero kani sir namang instance na siguro sa atong pagka-uutan natong mga Davaoenyo, may usahay nga na yung mga turista mag-take advantage of which nga dili nato ganaan nga abusuhon nila ang ato nga kamaayo tungod sa ilang nabay instance pod nga kanang simbako lang kay muabot ang panahon na magreklamo na ang mga Davaoenyo nga magdilihensya na siya and every time kay magbackground ingnon nga gusto na kumuuli para ayon nabay instance nga na sir. So far wala naman. Ano naman itong mga tourist boundary sa siyempre ang sagaran mo na to karon din ng mga tourist nasila mga wife jud na kauban ng mga retiree. Parang dili na nagkuan ba nag-settle lang ilang retirement no. Yes. Kaya mas dako siguro ilang kwarta kung dili nila i-gasto no. So far wala pa mga pero amon po na ginamonitor ko meron man. Tapos with coordinated kami sa Bureau of Immigration. Okay. Also, sir, with regards sa matagabi katong sa Rojas Night Market, usaya tong of course kanang naga-deploy man pod sa inyong unit if ever
nga dunay kay kabalo man ta sa nahitabo mga almost a decade ago katong sa pagpamumba sa Ross Night Market 2016. Pero kasi atong of course paningkamot aside sa inyo ha naman po mga strategic nga mga ingon nato nga force multipliers, mga task force Davao, atong mga auxiliary nga nagabantay pod sa matag musuluray ug mugawasay nga mga regardless kung local man kung gusto nilang mag-chill or magstoryahanay pod sa atong mga kaigsunan, mga foreigner gusto mo try pero dili lang moabot sa panahon nga magkagubot na ba ano mandate pod within every night diya sa Ross Night Market. Isa na nga itong Ross Night Market since nga nanatay experience sa bombing ng a decade ago. So, ang atong security dyan, nakapackage talaga na siya. No? Dili lang ang tourist police at yung sabi mga task force Davao. But not only task force Davao, but ato ang SWAT, BAM, EOD. EOD, no? Every time mag-first na gina-monitor ng EOD na to, ng area. Parang gina-clear talaga nila ba. And after ma-clearing, yung mga TPU na to ang take charge kung pagpasok. So, nakamandate talaga sila ang tanang tao nga magsulod natay ginasunod na protocol. Like, hindi sila pwede magsuot ng jacket, bag na packbag, bawal. So, mga gagmay lang dyan nga bag. And even yung butanganan sa tubig, no, meron tayong ginabawal itong hindi makita. No? Hindi siya clear. So, even mag-cap sila, wearing cap. So, ginabawal pa ito pagsulod. So, in short, no, strict ang ato ang implementation sa security sa ruas na natin because of nata-experience incident. Grabe ang experience sa Davao sa Bami. Kung isipo na ito, dagang ilabay sa mga tubig, sinihan, anong mga anak ba? So, hindi lang ka, maro ang pinakauli ata katong sa airport o kanil sa terminal. Sa kaya pinakauna mong sa una na bombing sa una, Chris Davao, na-happen to is 1 o'clock ata to House Theater sa Cabiria. First bombing to sa sinihan. Wala pa ka na pulis ato siguro sir ka nang atay. Ako na ibala na itong San Pedro Cathedral. Charge na to. So, karon sir, ang Kadayawan, grabe man yun ang mga bisita nato. So, ang atong tourist police ana, siguradong alert na yun. Kasi siyempre, mga bisita na. Kay pinakadakong event, kung taas ng panahon po, ang kaning Kadayawan nga mahitabo sa Davao, di ba? Yeah. Murag ang kuan gani kanisan nilabay lang dili kayo ang Kadayawan ug kaning araw ng Davao diyan gyud nakapokus na daghang bisita. So ang atong tourist police ana sir, kuan gyud siya kanang alerto gyud sa pagbantay sa mga turista. Isto pag na mga dagko ta event like araw ng Davao kayo kaming nato ang Kadayawan but ang ato ang LGU ang ato ang si Sir Magaysay nag-prepare na sila kasi 1 month celebration yan. Grabe ang security coordination na dili lang ang atong tourist tanan security agency nag-meeting me and yun ang lahat ng leave or mga break gina-cancel because of sa itong mga dagko nga event, no? So, 1 month talaga na walay leave, walay pahulay po sa kay full alert status. Gina-declare yan na full alert status. In fact, no, ang ato ang regional office sa Buhangin, nagapadala sila additional. Ang atong mga Davao del Sur, Davao Norte, additional security to enforce para sa kanyang mga activity. Like yung nag-increase kasi ang ato ang tourism, mga both local and national o international. At ako na-experience yung si President, former President, yung natin, idol natin. Siya ang President, nagtaas talaga itong tourism visit sa Davao. Kaya ang balay gani, no? Ang balay din sa ato ang former president na ato karon atong ginapa nga asa sa tourist, no? Kay even na mag-adto diri even mga dagko nga tao mag-adto yun sa balay niya. Kay only president nga nay balay nga nasa
gamay na siya, may tawag na to ng mga subdivision na diya. Mura Mura, Dunya Luisa. doon Okay. ginatawag na to nga, kuwan ba, dili siya high-end nga Mura subdivision. Locos. Locos housing siya. The only president nga na so, mag-adto yun dito, no? Mga prime minister. So, atong gina-consider na ang balay ni ato ang former president na as a tourist destination. Kaya mo rin siya lang ang presidente nga pinakakabus ng presidente. Ah, sa ako nakita pinakakabus ng Oh. presidente, hindi siya kuan sa bisag kasa kana magpuyog bitaw sa una sir sa tinudlang kauna sa Kabos siya sa presidente, pero riches in heart. Origin kauna na ganang saging nga punta ginamos sa Gani, no? PTA kanya to. Sambay mo mag-cover ni tawag niya na nila. So simple na siya nga tao, dili siya kuan ng presidente. Mao na daghan ang kuan sa iya sa hitabo sa iya karon. Ako din na-remember, Sir Tomas, no, di siya magsakay SUV. Kaya yung pick up lang. Pick up lang. Pero nagkakuha na itong mga security nga, dili pwede sir, kasi ang pick up kasi, kung anytime labayan na Granada, masulod na sa likod. Kailangan magsakay yung ka yung SUV. No? Kaya ilasan man kung si Mayor, magsakay yung mga SUV ba. Pero humble lang ito ang mga former president. No? Humble. Kaya dami siguro daming blessing kasi life. Kaya nag-extend pa yung life doon. Kaya dagan pa siya matabangan. So, nag-wish ang mga Dabawin yung magbalik na siya sa Muna ginapangandoy pero di man natong mamandaran sa paagi sa tagidahig. So, igor ta magulat. okay po. Kana lang atong kuno. Pero unta ampo nato na siya makabalik na before mahuman ang this kanito ganit. Pero siguro daghan nag-estimate na mapit sa 19 or kanusa. So di gyapon ta ka sulti kay makita nato sa mga gipangkuan sa YouTube puros man fake video, mga previews naman to. Mga AI. AI. Oh, Ngayon na dyan ang mga social media karon sa Carlo. oh. Ang AI pwede na mga tinood na ba? Mo gani, pero mo na usahay. Pero ako dili ko na to anak. Bawo ako. So pero ampo lang ta nga makagawa siya nga may lawas niya maka-serve siya sa Davao kay ginapangayo sa taga Davao nga mulingkod yun siya gyud. Ang kuan. Pero siguro sa pag-abot nga dili siguro daghan mabulahan na no ang nagapangandoy. Yes. Pero kamo sir no sa pagkakaroon alerto gyapon mo sa siyudad sa Davao sa pagpatupad sa peace and security no. Dili kay sa tourist lang kamo nagakuan kung dili putong sa makita gyapon sa mga sakop nimo pwede gyapon sila mo assist. Yes, no, ang ato ang tourist police always alert kasi nag-come and go man ang mga tourist, mga visitor. Both local and national. Foreign. Pero more on mudakop ang mga tourist police kaning smoking. Kaya ginabawal Oh, ginabawal man ito na sa mga tourist destination. destination. Pero naman yung mga tao kasi na kahit ko, tago-tago ba? Kaya di nyo na mabiyaan ng sigarilyo, no? Pero ikaw sir, mutuo kang di mabiyaan ang inom mo ng sigarilyo. Tuo ka. Yung ganyan, no, akong ginayon sa kanang madakpan sa mga kwan, mga katawan sa Davao na daghanan ni Agi sa ilahang kinabuhi na New Year resolution na dili na pero walay solusyon. 2 days lang no, balik na po no kay dili man ang maka sa ilang bisyo, dila ilang family, dila ilang amigo makatanggal. Kundi makatanggal sa tong bisyo, ato yung iduol sa Ginoo. Kay only Lord lang ang kaya mo siya nothing impossible sa atong Self-discipline naman na. Para pag himunay mo. Kailangan change na to itong mindset. Mga ganyan. Para sa ko gusto ko mainom kaniyan to. Pero wala kong nanigarilyo. Pero pag ingon ako, sir, na undang na ko inom. Karon bisag gamay nga ilim nun. Dili na. Dili na yun. Depende nila sa dili kung gusto ko nimo. Mindsetting. Mindsetting. Kung dili mo biyaan, sige ka, bigyan mo. Pero ako dili. Pag undang 1975, dugay na. hangtod karon. Wala na ko ni tilawan ng bisag gamay lang. Bisag drops lang, wala. Wala na. Dili na. Kay, siyempre,
parugan nimo imong pag-ingon na di na kung inom. Ikaw mismo. Oh, yeah. Dili na ingon na inom pa sa bundang nag-inom. Kaya na, di na. Kaya di mo na matumba ng Elizalde Factory. So karon din kita sa atong dinhi sa atong sa mga tourist police sa mga malls walay nagcomplain mga foreigner nga pananglit nakuutan sila sa sulod kay bisan ang mga mao sir nana sa sulod sa mall. Oo. Ako sinati kay kuya dili gan sa mawala wala pa yung mga turista o bisan dili turista nga nakuutan nag-complain sa inyo ang complaint desk sa mga mall. On sa mga pickpocketer na to, wala naman no kaya since na to ang former president mo din na yung kasukan sa una na may mga awatan so na clear naman na siya. Ang ato na lang one of complaint last year no yung sa DIA na to atong airport na yun ganin no ang atong mga na taxi naga pakyaw sila pero yun natugunan naman to nga problem kay nag-coordinate atong TPO, Tourist Police o ato ang sa police station mga sa atong area and ato ang CCTO kaning traffic. And kasi pag magdakop mangutaan na mga kwan, dili lang tourist police. Kailangan appeal tong sa mga traffic violation. No? So, gikuan naman, gin-trap to siya. So, at least naundang na atong problema. Magpakyaw-pakyaw niya, dagko kayo. Nawala naman sa una, ibalik. No? Yun lang man. So, ang one of the concern na po sa ito ang local tourist na ito ang dali sa tourism is kato na po kaning mga dili daw accredited nga mga tourist guide. Mga tourist guide daghan man karon pero usually mga mga tourist guide ang dak nila diri sa Davao pero going to Samal. Going Samal, Surigao, So nadyo mga magpasok nga dili taga Davao nga mga tourist guide. So ang atong mga tourist guides sa Davao kasi itong mga accredited, nagabayad na sila. So yun ang reklamo nila. So, mauna karon ang ginatutukan sa to ang LGU kung paano ikuan na siya nga problem. So, ang tourist guide ka, legit ka yun nga tourist guide. Guide, Dili kay tourist guide. Dili ka naman na siya, di ba? Kanang mga tourist guide, nga kung magpa-pretend nga tourist guide kami, nga pag-abot sa Oasa Dapit, tourist guide. Ano ba? Dagko presyo, no? Mao gani dagko presyo. Kasi ang problema mangod Sir Thomas na kanang online na kasi ang mga magbut ato ka sa other place no online na. So kung naka-online dito, so ang ilahang conversation, ilahang transaction na nasa online. So ilahan na lang sugaton dire. So mo nang lisod dato kanon ba? Dili mag-coordinate tong local or katong foreign national na tourist na to. Sa digit na ito may balaan. So, kaya magsugat lang man sa Okay, sugaton na. sugat nila na will accommodate, meron na silang hotel, meron ng anak. So, labi na siguro pag matapos yan yung tulay na ito sa Samal. No? Mag-grow up to them pa ng magtaas atong tourism. Pero, ang sabay ko na ito sa atong sa... Muna, padayon man. Ingon nila, stop. Pero, ang DPWH spokesperson, padayon man kay 38% na. So kung undangon, sayang. Sayang undangon. Ila yung ipugos pagpaundang, siguro bawalan. Kung mahuman man na, mapadayon, katong nag-upos, siguro di pagiyon. Upos man mo. Pero agin na, malipay magyapon mo. O di ba, no? Mo'y iwan sa uban nga, ang nagbabag, may alam nagbabag, pero pagkauman na, nambiruan pa rin mo, picture-picture. So ano ba pero padayon ang atong Samal padayon. Matod ni spokesperson Dean Ortiz. Mas gapo po na padayon siya kay para magtaas sa tong hasta gani tong tunnel bypass nato. Hapit ta gamay lang siguro basta hapit na mahuman. Diri sa may kuan magtuod. Matupod bisa sa to sa mga proyekto sa panahon pa ni Tatay Digong na padayon to karon siyempre ihamgyan ta ng mga proyekto nga dati kay di magitatag doon din sa una sa mga taga Luzon, di ba? Paglingkod ni Digong halos ang tanan diri sa Davao giuna pa ganitong lugar ni Robredo. So ato ulahin na gani, di ba? Mo to karon ang CPO nindot na. So halos tanan.
Yes, sir. Nga kuan tungod kang digong kanang samal napugnan na ningon kay katulad mga environmentalist pero padayon matud pa sa spokesperson sa DPWH. Tama. At least magtaas atong tourism. Ay karon kung anak na daghan ang mamuyog diri sa Davao, ang Daghan na. masumpay naman sa samal. Sabay na. Siguro population diri sa Davao siguro nasa mga almost 1.6 million. Ayan. Oh, anak na kadaghan na, increase na. So kay daghan ng mga taga Luzon na dili naman magpuyo sa Davao. So karon nagkadaghan so dapat ma-increase ko yung mga tao sir. Pero ang Samal na to na sila ay tourist police po Ano dito. po sila sir? Kasi yung Samal is under ng Davao Norte. Davao Norte. Pero mura na sila Boracay kay ilang deployment puro sa dagat yun. Nasa dagat siya. Oo, So dili na nimo sakop ang pananglit na to. Dili na lain na po. Lain na po. So yung Davao City kaya Davao City lang. maayo ang kuan. Pero dapat madungagan ang imong tao sir. Dili ta ba kay simple. Yung ganito, nagdagdag ko na itong mga kwan karon kay ang focus nila karon ang beat patrol sa mga kalsada para ma-hit na to ang 3 minutes, 5 minutes response time no. Kailangan na sa gawa. So, ang usually daw kuha na ni atong mga police station. So ginamandate karon kung sa stopping pattern na meron kasi stopping pattern ng tama-tama lang sa atong tourist police no. Only 64. Pero nag-increase man gud atong mga accredited like kadang kasi itong mandated is 2012 pa. Ito karon na 2025 so dili na siya mahaom sa ilang mandate. Kay na naman tay Ruhas Night Market. Ako Ruhas Night Market dako kayo ang deployment niya. And very strict tayo sa security. Kailangan ng police dili pwedeng naka-stack ka sa imong area sa check bawal jud. So kung magpa-accredit ng mga dili accredited, dagang kayo. tag-ana. So kulang na ang Sa social media dagan na to makita nga gwapong mga police Davao gani, no? Nag- Wala lang na kuan kay wala pa siguro sa like albi na tong Marilog na area no wala man nakalakpan kay tanan nga establishment dito kasi kuan mo siya eyepiece area siya no. Ang wala siya na titlean so dili siguro siya makuha ng business permit. Ana pa na siya. So, pero daghan gwapo dito nga tourist Di ko na tanan ni Teko Campo, kung si Lord Teko Campo, di mo siya man ang kuan siguro committee. Pero ang sulti sa mga sahayan, ang mas gwapo daw pag Marilog, mag-tourist dito, magkabayo ka, kay horse patrol na. Pwede Para food ba sa tribal, no? Ma-promote mo na siya. Ang police na to, horse patrol. Ano ba, cowboy mo doon. Mabutan ka tourist police, cowboy. Pwede na. Bindot na ang dagat kung mauna. Siyempre basta yearly, nag-increase ang Davao, mga negosyante, nag-invest. So ano ba, no? Sa nakita na ako, taon-taon naman ko rin sa Davao. Hindi ko lang 5 years old. So, I'm 71 years old. So, 65 years ko na sa Davao na. Taon-taon na. So, una nga kami lang dungan-dungan na birthday ni Juan, ni President Rodrigo Duterte. No? So, siya mag-80, ako 70. 70. Running 71 ako kay lampas naman ang birthday. O si President Digong, lampas ako. March 28 man siya. 1945, ako 1955. Sa ito pa, taon-taon ako din Davao. Taon-taon na ni gano'n. Nudilig naman, mo na Di para ba sa yun ang buhok lang. Ang buhok lang. Buhok lang. Mo na nakaabot ko sa una diri mo na ako nasinatin ako sa Davao. Kay sa Ay, ma-remember na ko Sir Tomas, kung pa ko to patrolman pa. Kita na ko sa iyo ito pa ito buhok din mo. Doon kami nakailan sa Carlo noon. San Pedro kasi ako, San Pedro Police Station. Dili ko yung academy. Dili from lower patrolman to officer. si Ma'am Tati Dilare, iuwan na kumila kaila. Ang tawag sa mo, lateral entry. Lateral entry. Pero believe sa ko sir, barong sa inyong duha sa ako nakita. Approachable din mo ba? Yeah, smiling, entertain yun mo. Maski si Ma'am Tati, iuwan pa na nakailang. Makakuan yun ko siya na si Ma'am Tati, approachable, entertain yun. Ang batasan sir.
Really good mo ito. Yun gani. Nga na dabawin yun. Sige. Napod ko'y lain pang mga pangutana kay daghan unta ko mga pangutana pero syempre maipit na siya sa oras pero taga na nato na gana leeway aning pangutana. Of course, kadaghang when we say daghang turista sa Davao, napoy instance na murag medyo shallow pero napoy moingon na turista dili bud pasabot nga moadto ra ko diri para sa mga lugar kundi something else dili business kundi na instance nga dili gyud malikayan nga i-promote man gud nila ang Davao for tourism for something else which is kabalo man ta ana although we have to visualize nga ang atong mga kababainhan pod nagasaka man pod ang problema sa ingon nato nga pagpangabuso niya sexual harassment, sexual abuse, nag-take advantage sa ilahang ingon natong mga dignidad sa atong mga Dabawenyo pero nabay monitoring man pod nga kung nabay nagreklamo nga mga kababainhan nga syempre ang foreigner magbisita mag-establish sila connection pero di ay something else in exchange of favors nga di na nato i-visualize pero kabalo naman ta. So sa tong paningkamot pod sa tourist police and if ever nga turista pero gina-promote sa Davao in a bad way. Naman na. So far no, wala man. Pero ang ato ang mga well coordinated kami sa mga police station. So every area like dito, under itong area ko sa police station 15, kaning Bahada Police Station. So sila, mga every station na to, meron man tayong 19 police station. Nung una 12 lang, karon gidagdagan na to kay sabi nga ni Sir Thomas na nagdako na itong population. So atong police station, 19 police station, meron kami desk niyan para sa mga tourist sa ilaha mag-adto tapos mag-coordinate sila sa Samoa, mga adtuan, ang mga police station. Usually naman ang reported lang mga 90 to 62 abuse sa ilahang partner sa ilahang ka-relationship lang. So far wala namang katong pang-abuso, wala pa. Pero ang ato ang CIDG, yan ang ginamonitor nila, yung mga pang-aabuso, pag-adto lang din. Tama yan sir, dili tanan mga foreigner nag-adto diri for tourism but naslay mga business or married ba naslay hidden agenda. Kada mo na ginamonitor sa tong CIDG kasi na pang-abuso nga labi na sexual sa tong mga ang sa tawag ng mga batanon gani ilahan nila sexual kuan Osaik. So yan ang ginamonitor ng CIDG na to mga criminal ng mga foreigner exchange sila always nato na ginamonitor and coordinated sa other law enforcement agency. Okay, murag ni sangkot na ta sa oras de peligro kay wala naman tayo igong oras daghan unta kong mga pangutana o daghan po pangutana kang Mang Tomas pero ang oras nato dili mag-igo dili tugutan ni atong edisyon pero napay sunod higayon pero di nato pwede biyaan ang atong kapihan kung walay closing remarks sa atong bisita. Police Major Obensa imo nang mensahe sa atong mga Dabawenyo o gilabi na sa mga kaigsunan nato nga mga turista sa Kabisayan, Mindanao at sa mga kababayan natin sa Luzon, sa ating mga Katagalogan at sa ating mga of course of our foreigners who are visiting from abroad to Davao City. Imo na ng oras. Sa lahat po ng taga-pakinig dito nga station or media station po sa lahat ng mga kababayan sa Pilipinas o sa outside po ng Pilipinas sinasabi namin na dito po sa Davao City you are safe. Life is here kasi yung all law enforcer dito we have a package deal na pag-ensure yung safety ninyo dito sa Davao. Hindi lang po yung kapulisan, pati po yung mga stakeholder natin, lalo na mga media. We are well coordinated po. Sabi nga sa ni
Ang kasabihan na alone we can do so little, together we can do so much, no? So magkakapit kamay lang po, no? Matagumpay natin na makuha yung peace in order sa buong Pilipinas. So madayaw na buntag sa tanan. Dalay ko ng Diyos, sabi pa ni Lord, no? The Lord has done great things for us and we are filled with joy. Naay dakong kalipay sa Ginoo. Salamat. Ngayong buntag. Salamat kayo, Sir Obensa, sa panahon. O salamat po sa mga nagalantaw sa atuang programa ni ining edisyon. O lain na po na edisyon ng atong pagatukion sa mga taghisgutan na di nako, ikaw kitang tanan, na dunay dakong kalambigitan dinhi sa atuang kapihan sa Kadangpan, di Kadangpan Digital Media Forum. Kami ang inyong mga moderator, Kadangpan Carlo Dolier o Tomas Abansenya Jr. Salamat kayo sa inyong pagpataningog kanamo. Kita na po sunod edisyon sa lain pang hisgutanan. Salamat ug maayong buntag.